Bakit naman sa dami ng lugar, sa dami ng pwedeng maging negosyo, ay paupahan pa talaga ang naisip mo? Magandang investment yun at para na rin sa anak nating si Kyle. Kasi Lisa, tatanda tayo. Dapat ay may maipundar tayo para sa anak natin. Alam mo naman ang kondisyon niya. Pero mahal, para namang tatama tayo sa loto kasi bigla kang nakaisip ng ganyan. Huwag ka na kaya magplano ng ganyan. Sa sitwasyon natin ay wala tayong katiyakan. Pang-tuition pa nga lang ni Kyle sa special school na pinapasukan niya. Ubus na ang sahod mo. Ano namang masamang mangarap, Lisa? Bakit pa parang wala ka ng pag-asa sa buhay natin? Eh di tumaya ka muna sa loto. Baka magdilang anghel ka. Oo, tataya ako sa loto. At malakas ang pakiramdam ko na tatama tayo. At matutupad ang pangarap kong paupahan. Teka, lahat ng numerong nandito sa ticket ko, lumabas? Teka, check ko nga ulit. Tumama talaga. Hindi ako nagkakamali. Ito na yun. Ito na talaga yun. Tay, ano pong nangyari? Ang ingay niyo po, gumagawa ko ng assignment. Anak, tumama tayo sa loto. Ano po? Pumunta ka sa nanay mo nagluluto ng buro sa kusina. Sabihin mo. Opo! Opo! Nay! Nay! Diyos ko, anak ng kabayan, ano ba yun, Andrea? Tumama raw tayo sa loto, sabi ni tatay! Ano? Totoo ba yan? Oo nga, Nay! Ay, salamat sa Diyos! Magbabago na ang buhay natin, anak! Nay, ano pong nangyayari? Anak, tumama tayo sa loto. Dahil ito sa'yo. Sa'yo nang galing yung mga numerong yon. Talaga po? Mahal! Mahal! Tumama tayo sa loto! Oo nga, sabi ng anak mo, hindi mangyayari to kung hindi dahil kay Kyle. Talaga, Kyle? Sa'yo galing yung mga number na itinaya ni tatay? Anak, salamat! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Oo anak, halika rito. Yayakapin ka namin. Ako rin, anak. Andrea, halika. Magyakap tayo. Isa ito sa pinakamasayang sandali ng buhay natin. Oo nga po. Salamat sa'yo, Kyle. Milyong pisong aming napanalunan, kaya dito na talaga nagsimulang magbago ang buhay ng aming pamilya.
Pinarenovate namin ang aming bahay. Binayaran na namin ng buo ang tuition ni Kyle. Ipinagbukas din namin siya ng bank account para hindi na siya mahirapan sa future niya. Nagbanding din kami buong pamilya. Lumabas kami at namasyal. Kumain sa mamahaling restaurant at nag-shopping. Bumili kami ng tigisang cellphone. Naisipan din namin magkaroon ng simpleng salo-salo sa bahay kasama ang kapatid kong si Sandro. Hindi na namin ipinaalam sa ibang kamag-anak ang tungkol sa pagtama namin sa loto dahil baka mabalita kami sa buong baryo. Ayaw pa naman namin ng ingay. Wow! Ang laki nito kuya! Galante na talaga kayo! Ipagtayo mo ng negosyo, tapos yung iba, ilagay mo sa bangko para kapag nangailangan ka, marami kang perang madudukot. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera. Salamat kuya! Kakalimutan pa ba kita, dadalawa na nga lang tayo magkapatid. Huwag ka na lang maingay sa iba, ha? Oo nga mga kamag-anak natin, hindi naman makaramay kapag kailangan natin. Tapos kapag ikaw ang meron, biglang babait sa'yo. Akala mo mabait talaga. Hayaan mo na sila. Saka di ko na rin talaga ugali na ipamigay ng ipamigay ang pera kapag nagkakapera. Kasi mahirap yung kami ang mauubusan. Ang pera ay hindi dapat dumadaan lang sa palad. Dapat itinatabi at pinalalago. Ayaw nga pala kuya. Di ba pinapangarap mo magtayo ng paupahan sa isang baryo sa Capiz? Kapag bumibisita tayo doon, palagi mong tinitignan yung isang lugar doon. Oo nga Pagkakataon na para matupad yung pinapangarap kong itayo na paupahan. Magandang investment yun sa lugar na yun kasi nga, wala pang ibang paupahan doon. Tapos maraming itatayo doon kaya tiyak na dadayo nyo ng mga tao. Oo nga no, magandang diskarte yan. Kadalasan sa mga umuunlad na negosyo ay yung mga pinagkakakitaan ang unang itinatayo sa isang lugar na papaunlad pa lang. Pero matanong ko lang pala kuya, bakit sa dami ng pwede mong gawing negosyo, ayun pa, pwede ka namang magtayo ng sarili mong talyer? Para hindi matrabaho. Maniningil ka lang buwan-buwan tapos kusa nang dadating sa'yo ang pera. Gustong bumalik sa pag-aaral itong asawa ko para matupad yung pangarap niya maging teacher. Tapos ako naman ay magpo-focus ako sa bahay. At tuloy pa rin ang trabaho ko bilang mekaniko. Sa bagay nga naman. Sige kuya, kakilala ko naman ang may-ari ng lupa doon. Ako na ang bahalang kumausap para mabili mo na at makapagpatayo ka na agad ng paupahan. Sige. Salamat Sandro ha. Ay, luto na ang mga pagkain. Kumain na tayo. Ayun, ang daming pagkain na niluto ni ate Ang sarap! Aba, oo naman. Talagang kumpleto ko ang sahog ng mga yan. Sige na, kumain na kayo. Ay, Andrea, pumunta na kayo rito ng kapatid mo. Nagbibihis pa po si Kyle. Kanina pa yun sa kwarto niya. Nahihirapan na naman sigurong magbihis ng mag-isa. Tulungan mo na nga ang kapatid mo. Opo. Sige na. Sumandok na kayo at susunod na rito ang dalawa. Sandro. Sige lang ate. Dahil may pera, naging madali ang proseso sa lahat. Halos 5 buwan din ang ginugol para maitayong paupahan na may 2 palapag at tig-5 rooms sa taas at baba. Matapos itong maitayo, pinablessing namin ito sa pari at nagkaroon din ng simpleng salo-salo. Anak, napablessing na namin itong paupahan. Umuwi na yung pare kasi nagmamadali. Pinabaunan na nga lang namin ng pagkain. Anong oras pa lang uwi mo galing sa camping? On the way na po ako, ma. Nandito na ako sa Capiz. Nagpapahatid lang po ako sa tricycle papunta dyan. Siguro malapit na ako. Sige anak, hintayin ka na namin bago kumain. Sige po, ma. Oh, ano sabi ng anak mo? Papunta na raw, nakasakay na sa tricycle. Si Sandro, parating na rin galing sa paprinta ng mga tarpaulin. Yun na siya Ay, yun na pala. Kuya, tignan mo itong pinaprint ko. Aba, okay na. Lisa, nasaan si Kyle? Ay teka, tatawagan ko. Kyle? Nay? Tingnan mo ikaw ay nakalagay sa tarpaulin. Pangalan mo ang nandito. Bakit si Kyle yung nakalagay sa tarpaulin? Kasi anak. Nay! Tay! Oh, yan na pala ang ate mo Anak, mabuti naman at dumating ka na. Ikaw ang magkakabit ng tarpaulin natin dito sa harap. Wow! Sigurado akong yun yung pangalan ng paupahan natin, no? Pangalan ba namin ni Kyle yan? Anak,
Anak, kay Kyle natin ipapangalan itong paupahan. Ganun po ba? Opo. Kasi siya ang dahilan kung bakit tumama tayo sa loto at nakapagpatayo nito. Hindi anak. Ano kasi, napag-usapan namin ng tatay mo na siya ang magmamana ng paupahang ito. Kami lang muna ang mamamahala sa ngayon pero sa kanya talaga ito. Oo anak, bukod sa nasabi kong dahilan sa tiyo mo noong isang araw, ito rin talaga ang dahilan para makapagpatayo ng negosyo para kay Kyle. Ganun po ba? Opo nga. Tama nga po kayo. Maganda nga magtayo kayo ng paupahan para kay Kyle. Alam mo naman ang kondisyon ng kapatid mo anak. Hindi malinaw kung ano ang magiging future niya sa kalagayan niya eh. Ikaw, alam kong kaya mo rin magpatayo ng negosyo balang araw. Opo nga, tama po kayo. Kumusta ang camping mo anak? Isang linggo ka rin doon. Okay naman po. Hindi ka na ba aalis? Mababantayan mo na si Kyle? Hindi na po. Sige po. Ikakabit ko na yung tarpaulin mamaya dito sa harap. Tulungan na kita, Andrea. Mamaya na ninyo ilagay sa unahan yan. Kumain muna tayo. Oo nga, kumain muna tayo. Wow, ang daming pagkain. Sige na, kumuha na kayo ng pagkain. Eto, pagkain paborito mo ito, di ba? Opo. Paborito yan eh. Paborito yan ni Kyle. Sige na anak, ipagsasandok na kita. Mabuti na lang talaga at nasundan pa kami ng isa pang anak. At yun ay si Andrea, na palaging inuunawa ang kondisyon ng kapatid niya at sobrang naaasahan namin siya sa kanya. Samantala, mga ilang araw lang at dinagsanang paupahan ng mga taong naghahanap ng matitirhan. Halos mapuno ng lahat ng mga room doon at ang kahulihang nagrenta ay ang isang single mom na may 2 anak na binatilyo. Nanggaling pa po kami sa Negros Oriental pero nakahanap ako ng trabaho dito sa Capiz. Kasi pinsan ko yung may-ari nung nagpapatayo ng factory malapit dito. Kapag napatayo yon, sigurado na ako may trabaho. Kaya pansamantala magtitinda-tinda muna ako ng ulam dito para may pambayad sa renta. Okay lang po ba? Walang problema. Itong asawa ko ay balak ding magtayo ng stall dito. Kasi magtitinda siya ng mga buro. Pwede ka makipwesto para hindi lang mga nangungupahan dito ang bibili sa'yo, kundi pati na rin yung mga nakatira malapit. Ay, salamat po sa inyo. Ang bait niyo naman po. Sa iba kasi bawal yun eh. Ay ma'am, anak niyo ba yung nandoon sa dulo? Oo, anak ko nga yun. Bakit? Ay pagsabihin niyo nga kasi pinagbawal namin ang paninigarilyo dito. Hindi natin alam kung may nangungupahan na mahina ang baga, baka magkasakit pa. Pinagsabihan ko naman po at pinaalalahanan, kaya lang. Itinapon pa yung sigarilyo sa harap ko tapos parang nagalit. Anak ko, pasensya na ma'am. Pagsasabihan ko na lang po yung anak ko. Pasaway po talaga yun eh. Ay nako, lagi niyo pong pagsasabihan, ma'am. Baka siya pang magdulot ng gulo dito sa paupahan namin. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Ako pong bahala sa kanya. Pasensya na po talaga. Sige po, okay lang po. Ma'am, nakapagbayad na rin naman po kayo ng down payment. Ipasok na natin po doon sa pinakadulong room yung mga gamit nyo. Sige po sir, salamat po. Yung anak ko po, pagsasabihan ko na lang po. Opo, walang problema. Basta walang magiging gulo dito sa paupahan namin. Tinulungan na naming maipasok ang mga gamit ng babae sa loob ng kwarto na tutuluyan niya. Kami naman ng asawa ko ay napagkasundo ang doon na muna kami manatili sa apartment para masubaybayan namin ang mga nangungupahan. Mahirap kase't bago pa lang. Hindi pa namin alam kung paano sila kumilos. Masyado kaming malayo kung sakaling magkaroon ng emergency o anumang concern ang mga naroon. May isa naman tong bakanting room at ginawa talaga namin yon para matuluyan namin. Tinawagan naman ni Lisa si Andrea para magpatid sa tiyo Sandro nila papunta sa amin. Anak, wala kayong kasama dyan kung hindi kayo pupunta rito. Aalis ang Diyos Sandro ninyo ngayong gabi. Kaya hindi rin niya kayo mababantayan. Magpatid na kayo rito habang di pa siya umaalis. Ay, tatay, ano po kasi? Ayaw ni Kyle matulog dyan. Hindi raw po siya sanay. Pasabi sa kapatid mo na kakausapin ko siya. Oo nga, kausapin natin si Kyle. Teka lang po. Ibibigay ko lang po yung cellphone sa kanya. Kyle, kausap ko si nanay at tatay. Kakausapin ka raw. Binubuo pa ni Kyle yung puzzle. Importante to.
Magugulo yung puzzle ni Kyle. Ah, Tay, busy po kasi. Nagbubuo siya ng puzzle. Siya. Hayaan mo na. Mag-iingat na lang kayo magkapatid dyan, ha? Huwag kang aalis sa tabi ng kapatid mo, Andrea. Opo, Itay. Teka, kausapin ko si Andrea. Ito. Ay, Andrea, huwag kalimutang painumin ng gatas si Kyle, ha? Opo, Nay. Ako na pong bahala. Sige anak, ibaba mo na itong tawag. Mag-iingat na lang kayo. Tumawag kayo sa amin, ha? Kapag may kailangan. Opo, ingat din po kayo dyan, Nay. Gumagawa pa po ako ng assignment eh. Oo, anak. Sige na. Okay lang naman sila doon. Kaya naman ni Andrea ang sarili niya saka ang kapatid niya. Oo naman. Pinalaki ko namang independent yan si Andrea. Ay, sa bahay, sobrang lakas ang pandinig ni Kyle. At alam niya kapag may ginagawa tayo. Kaya ang nangyayari, kinakatok niya ang pinto natin. Kasi ayaw na niya magkaroon ng maliit na kapatid. Ikaw, ha? Sinasamantala mo na naman yung mga ganitong pagkakataon. Hindi naman ganon. Noong maipagawa natin yung bahay kasi syempre dati kurtina lang yung pagitan ng kwarto natin at kwarto ng mga bata. Ang bang mo talaga, Lisa. Oy, ano ba John? Nakikiliti ako. Pinupuntirya mo na naman yung leg ko. Sige na. Pagkakataon na natin to. Pagod tayo nitong mga nakaraang araw. Oo na. Sige na. Sa gabing yon, pinagsaluhan namin ni Mrs. ang mainit na sandali. Sabik na sabik akong gawin namin yon dahil matagal namin hindi nagawa, kaya agad kami nakatulog. Mga 1 oras pa lang siguro nang makatulog kaming dalawa nang may marinig kaming bumagsak sa bubong. Ay, ano yun? May bumagsak yata ang puno ng nyog. Hayaan na natin. Sige na. Matulog na tayo. Jun, ano yung mabaho? Naamoy mo ba yun? Oo nga. Parang naamoy na agad sa bangkay. Saka, naririnig mo ba yun? Parang may malakas na pagaspas ng pakpak. Hayaan mo na. Baka may ibon lang na sabay-sabay lumilipad. Jun, magbihis na tayo. Hindi maganda ang nararamdaman ko. Ano ba yan? Kaya nga dito tayo natulog para mabantay natin itong paupahang bahay. Dapat lang na maging alerto tayo sa mga ganoong bagay. Jun, ano yon? Diyos ko, tumataas ang balahibo ko. Baka may aswang. Mukhang kailangan natin mag-usisa sa labas, Lisa. Kaya nga, tara na. Nagmadali kami ni Lisa papunta sa labas at pagdating doon, mas lalong lumakas yung naririnig naming pagpagaspas ng pakpak at mga angil ng hindi malamang nilalang. Hinanap at sinundan namin ang pinanggagalingan noon at bigla na lang naming narinig ang malakas na sigaw ng isang babae. Hindi na maganda ito, Jun. Mukhang nandun sa parting yun ang sumisigaw. Oo nga, kinakabahan ako. Ikalma muna natin ang ating sarili bago tayo mag-isip ng kung ano. Kaya nga, Jun, ano yung ibon na yun? Napakalaki saka napakabilis ng lipan niya. Ngayon lang din ako nakakita ng ganong klaseng ibon. Jun, kinakabahan na talaga ako. Tulong! Tulong! Jun, parang kaboses ni Maricar yung babaeng sumisigaw. Puntahan na natin. Pahangos naming pinuntahan ang pinanggagalingan ng naririnig naming sigaw hanggang sa nakita namin si Maricar na nakaluhod sa lupa at sa tabi niya. Nakahantusay ang anak niyang binatilyo na mukhang wala ng buhay. Wakwak ang katawan. Halos nakalabas na ang kanyang mga lamang loob at nakaluwa ang mata. Napasigaw si Lisa dahil sa sobrang gulat at ako naman ay nanlamig ang buong katawan sa tagpong yun na aming naabutan. Ma'am, sir, tulungan niyo po ako. Ang anak ko! Ang anak ko! Paano nangyari to? Hindi ko po alam kung ano eksakto nangyari sa kanya. Pero narinig ko po na may malakas na pagaspas ng ibon. Tapos ilang sandali lang, narinig ko ng sigaw ng aking anak. Tapos sinundan ko po yun at ito na nga po, naabutan ko na siyang ganito. Jun, hindi kaya yung nakita nating ibon kanina ay aswang?
Sa pagkakataong yon ay hindi ako nakapagsalita. Parang nanuyo ang lalamunan ko at parang nablangko ang aking utak dahil hindi ko alam kung anong eksaktong sasabihin. Hanggang sa bigla na lang lumitaw ang isang napakalaking ibon na pulang-pula ang mga mata. Mabilis itong umikot sa kinaroroonan namin at nawala rin sa sobrang bilis nito. John, hindi yun pangkaraniwang ibon. Baka aswang yun. Mukha kang hindi siya pangkaraniwang ibon. Mukhang nandito pa siya. Oh, Diyos ko. John, sa likod ni Maricar. Oh. Maricar! Bago pa ako nakakilos, ay agad na sinakmal ng ibon si Maricar. Naghagilap ako ng pwedeng ihampas. Nakuha ko ang isang mahabang kahoy na patusok ang dulo. Lumapit ako sa nilalang at paulit-ulit itong hinampas. Nagalit ito sa akin. Umalis ito sa ibabaw ni Maricar at lumipat sa akin. Napakalakas ng puwersa ng aswang, kaya naman natumba ko sa lupa. Nakakatakot ang itsura ng mukha niya. Parang pinaghalong paniki at ibon ang kanyang itsura. Pero ang mata niya ay parang sa tao. Itim na itim din ang kanyang kulay at parang may mga sugat sa labi. John! Ah! Diyos ko, anong gagawin ko? Eto ba to? Oh, Lisa! Huwag mo siyang batuin! Baka ikaw ang sunod niyang saktan! Tumakbo na kayo ni Maricar! Tumakbo na kayo! Gaya ng inaasahan ko, kumawala sa ibabaw ko ang aswang at si Lisa naman ang pinuntahan. Agad na nakatakbo ang asawa ko at hinabol naman siya ng nilalang. Si Maricar naman ay parang naistatwa sa kinatatayuan niya at hindi maiwan ang kanyang anak. Agad akong tumayo para sundan ang asawa ko. Nakita ko na lang siya na may kasamang matandang lalaki na may hawak na buntot pagi. Siguro ay isa siya sa mga residente sa baryong yon. Nagpalingalinga ako at wala nang aswang. Parang naitaboy na ng matanda. Agad ko namang nilapitan ang asawa ko. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal. Dumating si Manong at itinaboy yung aswang kaya nakaligtas ako sa kanya. Ikaw ba? Ayos ka lang? Wala ka bang sugat? Oo, ayos lang ako. Manong, salamat po. Salamat sa Diyos. At kahit matanda na ako, ay malakas pa rin ang pandinig ko. Narinig ko yung malakas sa pagaspas sa taas. Ganon ang tunog ng pakpak ng aswang na wakwak. May aswang po ba talaga rito sa lugar na ito? Wala ritong aswang, iho. Ang aswang ay nandun pa sa ibayo, sa pada ng bundok. Sa lugar na hindi tinatauan, kaya nga nagtataka ako. Paano nakarating ang wakwak dito? May buntis ba sa paupahan nyo? Wala naman po. Kung ganon, ay paano siya nakarating dito? May mga dayo ba sa paupahan nyo? Opo, may mga dayo nga po. Obserbahan ninyong mabuti ang mga tao ninyo. At makababaya ay isa sa kanila ang aswang. Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi ng matandang yon. Alam ko hindi yon malabo. Dahil hindi pa naman namin kilala ang mga nangungupahan sa amin. Samantala, agad kaming tumawag ng emergency para sa anak ni Maricar. Hindi namin sinabi ang totoong dahilan ng pagkamatay. Sa halip, sinabi na lang namin na may mabangis na hayop na lumapa rito at pinaniwalaan naman yun ng mga pulis kasi medyo malapit din ang baryo yun sa gubat at minsan ay may mga gumagalang hayop. Kinabukasan, naisipan naming tingnan ang footage ng CCTV para malaman namin kung ano ang mismong nangyari nung gabing yon. Pero nagulat kami sa natuklasan. Eto na talaga ang huling footage, mahal. Naglalakad yung anak ni Maricar habang nagyuyosi. Tapos nakita rito yung pagdating noong wakwak. Napakabilis ng kanyang paglipad. Tapos lumapit ito sa CCTV at bigla nilang namatay. Anong klaseng aswang yan? Mukhang alam na alam niyang makukunan siya ng CCTV. Tay, wag na kaya tayo magpaupa rito. Parang ang delikado sa lugar na to. Hindi pwede, anak. Sayang naman yung mga nagastos dito. Saka ito na ang pinakamagandang pwedeng pagtayo ng paupahan. Tingnan mo nga, ang dami agad nagsiupa kasi alam nila na magkakaroon ng university at factory rito. Madami na rin akong tinignan na lupa noon, may mga nagpapaupa na rin malapit doon. Yung iba naman,
Wala halos sa katira. Sinong mga ngas tumira sa ganung lugar? Yung iba naman, malayo. Ito lang ang pinaka-perfect na lokasyon, anak. Eh di, yung napagbentahan natin, igawa na lang natin ang business. Tsaka mas maganda tayo na tutorial center na lang. Kami na yung magmamanage kasi magiging teacher din naman kami balang araw eh. Matrabaho yun, anak. Hindi yun kaya ng kapatid mo. Ganito lang talaga ang bagay sa kanya na maging negosyo. Tama ang tatay mo. Hindi ba napag-usapan na natin ito, Andrea? Para kay Kyle ang paupahang ito. Kasi para kahit wala na kami, mabubuhay pa rin ng maayos ang kapatid mo. Alam mo naman ang kondisyon niya. May parte ka naman dito, anak. Kay Kyle lang nakapangalan, pero syempre, tutulungan mo pa rin siya mag-manage. Oo, tama ang tatay mo. Naiintindihan ko po. Ako na lang po magpapati ng tutorial center. Pasensya na, anak, ha? Hindi naman ganun kalaki ang napanalunan natin para magpatayo ng maraming negosyo. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos kasi kahit papaano ay nabiyayaan tayo nitong paupahan. Tapos makakabalik na sa pag-aaral ang nanay mo sa sunod na pasukan. Hindi na rin mahirap ang pag-aaral para kay Kyle kasi may nakalaan ng pera para sa tuition fee niya. Sa bagay nga po. Nag-aalala lang naman po ako sa mga nangyayari. Magiging okay din ang lahat. Ay, June, parang ang daming tao sa labas. Mga umuupa rito. Ano kayong kailangan nila? Mukhang hinahanap nila tayo. Tara, labas muna tayo. Agad kaming lumabas ni Lisa at nagulat kami sa tagpong aming naabutan. Yung mga nangungupahan sa amin ay dala ang kanilang mga gamit at nagpaalam na. Wala naman kaming nagawa kundi pumayag. Kasi hindi naman sila pwedeng pigilan dahil nga natatakot na sila sa lugar na yon. Bali 4 na lang ang natitirang nangungupahan sa amin. At isa na nga roon, ang matandang si Rosalinda na may kasamang 4 na apo. Magpapaalam na rin po ba kayo? Ay, hindi. Ibibigay ko lang itong down payment. Kasi nagpadala ng pera yung kamag-anak ko galing sa ibang bansa. Ilang araw pa kami rito eh. Hindi pa namin mababayaran. Ang laki na ng pasensya ninyo sa amin. Wala pong problema yon. Ang mahalaga, hindi kayo aalis dito nang walang pasabi. Walang problema sa amin kung kailan nyo lang kayang magbayad. Eh, salamat. Ang hirap lang kasi ng sitwasyon namin maglolola. Yung isa kong apo ay napagbintangang pinagsamantalahan yung dati naming kapitbahay. Siya ang idinidiin ng mga barkada. Eh, wala naman kaming pambayad sa abogado. Doon nga minsan pinapadalan kami ng tiyahin niya ng pera. Pero sapat lang naman yon para sa pangangailangan namin. Ako naman naglalabada sa mga kapitbahay. Maghahanap pa nga ako ng racket ngayon kasi nagsialisa na yung mga umuupa rito na paglalabahan ko sana ngayon. Nagsialisa na nga po eh. Parehas lang po tayong nawalan. Ay basta hindi ako aalis. Nakikita ko ang kabutihan ng puso niyong mag-asawa. Pati ng mga anak niyo. Tsaka dito lang kami pwedeng magtago ng hindi mahanap. Kaya nga po. Hindi nga rin po namin na-expect na may aswang dito. Kasi sabi naman ng mga nakatira rito, okay naman dito. Alam mo bang may pinaghihinalaan ako? Sino naman po yun? Yung lalaking nakatira sa tabi ng room namin. Yung Leonard bang pangalan. Parang hindi siya natutulog sa gabi. Palakad-lakad at pabalik-balik. Tapos ang weirdo ng itsura niya. Palaging nakaitim na dami tapos maitim din ang talukap ng mga mata. Madalas ko rin siyang makita sa may labas na umiinom ng kung anong klaseng pulang inumin na yun bang parang dugo. Malapot siya eh. Talaga po? Oo. Ay naku, obserbahan niyo yung lalaki na yon. At baka siyang nagdadala ng lagim dito sa paupahan. Sa pagkakataong yon, ay naalala ko na may nangupahan nga palang lalaki na nasa edad 40. Wala itong asawa at anak kaya mag-isa lang siya. Napansin ko na hindi ito gaano nakikipag-usap sa mga tao roon at tipid lang din magsalita. Hindi rin siya lumalabas tuwing araw. Gaya ng sinabi ni Aling Rosalinda, medyo nakakatakot nga ang kanyang itsura. Maitim ang palibot ng mga mata at merong nakakatakot na tattoo sa kanyang lieg. Nang hapon, bigla na lang umuwi ang asawa ko galing sa pamamalengke na kinakabahan at namumutlang labi. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?
Yung lalaki dun sa first floor. Nakakagulat. Bakit? Nakakatakot kung makatingin. Parang lalamunin ako ng buo. Basta ganoon. Ang hirap ipaliwanag. Basta natatakot ako sa presensya niya. Si Leonard? Oo, parang yun nga ang pangalan niya. Siya yung sinasabi ni Aling Rosalinda na dapat daw nating bantayan. Saka, bakit kaya ganun ang amoy nun? Para siyang masangsang na amoy karne. Medyo hawig sa naamoy nating kagabi. Ito na nga bang sinasabi ko? Huwag ka nang lumabas, mahal. Mukhang tama ang sinabi ng matandang lalaki. Narito yata sa paupahan natin ang aswang. Tumangulang sa sinabi kong yon si Lisa. Halata pa rin sa mukha niya ang pangamba at takot. Samantala, bago kami magpahinga, ay pinuntahan namin ang 3 pang nangungupahan at sinabihang mag-ingat sila. Ilak ang kanilang pinto at huwag nang lalabas ng gabi. Pinuntahan ko rin ang bahay ni Leonard, pero nakasara ng pinto. Kinagabihan, habang nakahiga kami ni Lisa ay parehas ang tumatakbo sa aming isip. Parehas na kami hindi panatag sa paupahan namin yun. Baka nga tama si Andrea. Benta na lang kayo natin ang paupahang ito at huwag na tayo ritong magpaupa. Isa sa mga umupang aswang, Lisa. Nakita mo naman, may isang kahina-hinalang tao rito na hindi natin dapat pagkatiwalaan. Isang araw lang nalagasan tayo ng mga umuupa dahil sa insidenteng yon. Baka wala nang umupa sa atin. Hayaan mo na. Isang araw, mapapatay din natin yung aswang na yon. At makakalibutan din yun ng mga tao kapag wala nang nagpaparamdam. Huwag tayo agad mawala ng pag-asa. Tao po! May tao. Teka, mukhang si Aling Rosalinda yun. Pagbuksan natin. Agad akong tumayo mula sa pagkakahiga at mabilis na pinuntahan ng pinto para pagbuksan ang kumakatok na yon. Bumungad sa akin si Aling Rosalinda na namumutla at halata sa mukha na kinakabahan. Oh, Aling Rosalinda, may kailangan po ba kayo? Ay, natatakot ako. Lumabas na naman yung lalaki na yon, yung nasa katabing room namin. May ginawa po ba sa inyo? Nakita siya ng apo ko na nakasilip sa bintana habang nanunood siya ng TV. Nakakatakot daw makatingin. Parang lalamunin siya ng buhay. Hindi na talaga magandang pakiramdam ko sa lalaking yon. Baka yung apo ko na ang sunod na biktima eh. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin po natin ng paraan. Alam niyo po ba kung saan nagpunta ang lalaking yon? Lumabas siya eh. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. June, hindi na talaga maganda ang nangyayari. Ako nang bahala. Dito na muna kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. Ilak ninyo ang pinto. Ang mga apo niyo po, Aling Rosalinda, nasaan sila? Nasa loob ng bahay. Binilinan ko rin sila na wag silang lalabas. Inilak naman nilang pinto sa loob. Mabuti kung ganon. Sige na, Lisa. Pumasok ka na sa loob. Doon na muna si Lisa sa bahay para may kasama rin siya. Sige lang po. Lisa, doon ka muna kay Aling Rosalinda. Bakit? Saan ka pupunta? Hahanapin ko yung aswang. At huwag kang mag-alala. May dala akong baril. Sisiguraduhin ko rin na mapapatay ko siya ngayong gabi. Mag-iingat ka ha. Sige. Isama ko na si Lisa sa amin. Sige po. Tara na, Lisa. Opo. Agad kong inihanda ang sarili ko sa paghahanap sa aswang. Kinuha ko ang aking baril at nagbaon na rin ako ng isang plastic na asin. Kumuha rin ako ng flashlight para may tanglaw sa daan. Pagdating ko sa labas, ay inusisa ko lahat ng sulok at nakahanda ang aking baril sakali mang may lumitaw na kung ano. Sa hindi kalayuan ay nakita ko si Leonard na naglalakad. Sinundan ko ito at inilawan ng flashlight. Pero bigla na lang ito naglaho sa dilim. Marahil dahil napakabilis ang paglalakad nito at hindi ko na alam kung saang direksyon pumunta. Saan ko kaya siya hanapin? Napakabilis naman niya. Teka, anong nangyayari? May sumisigaw. Nandun siya sa kinaroroonan ni Leonard. Sa pagkakataong yon ay napatakbo ako ng mabilis papunta sa direksyon na dinaanan ni Leonard.
Hindi ako sigurado kung sa kanan o kaliwa siya dumaan, pero inuna ko sa kanan. Nagbabaka sakaling doon ko siya masumpungan at pagdating sa tabi ng isang sagingan, nanlaglag ang balikat ko sa akin nakita. Wakwak ang katawan ni Leonard habang umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Nakaluwari ng mata nito na wala ng kulay. Sa pagkakataong yon, nalaman ko na mali ang aming hinala. Hindi si Leonard ang aswang. Tinakpan ko ng dahon ng saging ang kanyang katawan at habang ginagawa ko ito, narinig ko ang malakas na pagpagaspas ng pakpak malapit sa aming kinaroroonan. Nandyan na siya. Walang iya kang aswang ka! Hindi na ako nakakilos nang sakmalin ako ng aswang. Nagkapakapa ako sa aking bulsa at kinuha ang asin, pero agad yung naiwalsik ng matalim niyang kuko at inihagis sa dilim. Malakas ang puwersa ng aswang. Pilit niya akong pinipigilang makakilos. Parang napansin niya rin ang dala kong baril kaya iwinalsik niya rin ito gamit lang ang kanyang pakpak. Tusok ang aswang ka! Alam na alam mo ang gagawin para hindi ka malabanan! Napapikit ako ng mariin nang ilabas ng aswang ang kanyang matalim na pangil. Pilit ako nagkapa at nakapa ko ang isang bato. Iginalaw ko ang aking kamay para makuha yon. Ipinukpok ko yun sa katawan niya. Bahala na kung anong matamaan at sa wakas, lumuwag ang kapit sa akin ng aswang. Gumapang ako para makawala sa kanya. Agad akong tumayo at hinanap ang aking baril. Pero bago ko pa ito mahanap, dinambahan na naman ako ng aswang sa likod ko at natumba ako sa lupa. Bitawan mo akong aswang ka! Pilit akong nagpupumiglas, pero napakalakas ng kanyang puwersa. Kinakalmot ng aswang ang aking likod. Nakita kong kinaroroonan ng baril. Ilang dangkal na lang mula sa akin. Iniunat ko ang aking braso habang nakasubsob ako sa lupa. Nanginginig ang aking mga dalirang inabot ang baril. Agad ko itong hinila palapit sa akin at isiniksik sa ilalim ng aking dibdib. Maghihintay ako ng tamang timing. Napahiyaw ako nang kumislot ang aswang sa likod ko. Mas idiniin ang kanyang kuko. Pilit kong inusog ang siko palayo sa aking tagiliran. Inilabas ko ang dulo ng baril. At nang muling dumiin ang kapit ng aswang, kinalabit ko ang gatilyo. Walang iya kang aswang ka! Dahil nasaktan ang aswang sa 2 beses kong pagpapaputok ng baril, umalis na ito sa ibabaw ko. At tuso nga ang nilalang na ito. Ayaw niyang mapuruhan ng malala, kaya naman lumipad na siya ng napakabilis at halos hindi na masundan ang aking paningin. Hingal na hingal akong tumayo mula sa pagkakadapa at paikay-ikang bumalik sa paupahan. Dumiretso ako sa room ni na Aling Rosalinda na agad naman akong pinagbuksan. Napakahapdi ng aking likod dahil sa mga kalmot at agad yung napansin ng asawa ko. Diyos ko po, napakarami mong sugat, mahal. Maupo ka rito at gagamatin ko. Kukuha lang ako ng mga gamot. Nakita mo ba yung aswang? Hindi si Leonard yung aswang. Eh kung ganon, sino? Patay na si Leonard. Nabiktima rin siya ng aswang. Ay, Diyos ko po. Mali palang pinaghinalaan natin. Kinabukasan, agad kaming tumawag ng ambulansya para kunin ang katawan ni Leonard. Nang araw na din yon, pinasok namin ang kwarto ni Leonard at nakita namin na may kung ano-anong gamot. May sakit palang cancer ang binata at yun palang pulang likido na iniinom niya ay mga katas pala ng prutas. Nakita rin namin ang kanyang diary at nakasulat doon na gusto niya makipagkaibigan sa mga tao sa paupahan pero hindi niya alam kung paano dahil masyado siyang mahiyain. Natural din daw na parang mataling makatingin ang kanyang mata kahit hindi naman. Kaya pala hindi maganda ang kanyang amoy ay dahil hindi siya naglalaba o naglilinis ng room. Halata sa itsura ng silid na desperado at malungkot ang nakatira. Sa pagkakataong yon ay parehas kami nakaramdam ng konsensya ng asawa ko. Nakakaawa ang naging kalagayan niya. Yung pinaghinalaan nating aswang, siya pala talaga ang pinaka-nakakaawa sa mga umuupa rito. Kaya nga eh. Ang sama pa ng inisip ko noong tiningnan niya ako.
Yun pala may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano. Wala na rin siyang pamilya. At itinakwil din siya ng mga kamag-anak niya kasi dati siyang nakakulong. Nakakaawa talaga. Nakaka-stress na ang nangyayari dito sa paupahan. Tapos kalat na rin sa baryo ang nangyayari dito. Baka wala nang umupa. Ay, hindi ko na alam. Huwag kang masyadong magpaka-stress, Lisa. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kapag nagpa-apekto tayo rito, mas lalo tayong hindi makakaraos. Dumating na ang mga bata, mahal. Mabuti naman at pumunta sila rito. Namimiss ko na sila. Nay, Tay! O mga anak, wala ba kayong pasok? Wala po, holiday ngayon. Kyle, kumusta ka? Oo nga anak, kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po, si Kyle. Andrea, inihatid mo pa rin ba si Kyle sa school niya bago ka pumasok? Oo naman, Tay. Panghapon naman ako tapos half day lang. Tapos pinayagan na rin siyang maghintay sa school namin pagkakaawas niya. Kaya sabay kaming umuwi. Pasensya na kayo at hindi kami umuwi sa bahay. Alam niyo naman na kailangan munang tutukan itong paupahan kasi bagong tayo pa lang tapos ang dami nang nangyayari. Kailangan naming magbantay at mag-obserba. Naiintindihan ko po, Itay. Hindi ko naman po pinababayaan si Kyle. Salamat anak. Ikaw lang talaga ang magmamalasakit ng ganyan sa kapatid mo. Sino pala naghatid sa inyo? Si Tio Sandro po. Oh, kuya, ate, kamusta kayo rito? Minamalas pa rin eh. Bumabalik pa rin dito yung aswang tuwing gabi. May namatay na naman. Alam na ng mga nakatira dito ang nangyayari. Sigurado ako nakalat na rin yun sa ibang baryo. Baka nasasabihan na nila yung ibang tao. Mas okay na rin siguro na huwag muna magpapapasok ng bagong tenant dahil sa insidente. Kung may pumasok man, ay sigurado nga alis din sila kapag nalaman kung ano ang nangyayari dito. Yun na nga rin eh. Mas mabuti na nga mag-ingat na lang din ang mga tao. Huwag ka mag-alala kuya. Ako ang bahala sa paghahanap ng mga uupa dito. Alam mo naman, magaling ako sa sales talk. Sige Sandro, salamat. Alam ko maaasahan ka talaga sa ganyang bagay. Tay, mukhang nasa lugar na to lang talagang delikado. Ibenta na lang kaya natin to. Umanap na lang tayo ng ibang lugar o kaya naman, huwag na muna tayo magtayo ng paupahan. Bata pa naman si Kyle at meron siyang ipon sa bangko. Sa kondisyon ng kapatid mo anak, sa tingin mo magpapatayo yan ng paupahan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ito ang pinakatamang lugar dahil may plano ang gobyerno sa baryong ito? Nakita mo naman, unti-unti nang itinatayo yung university. Siguradong marami ding magtatayo ng paupahan dito at bago pa tayo maunahan, mas mabuti nang tayo ang nauna. Kapag maunlad na ito at marami nang umuupa, kayang-kaya na ito ng kapatid mo. Investment ito para sa kanya, para kapag wala na kami, hindi na siya mahihirapan pa. Sorry po. Concern lang naman po ako. Alam kong lahat kayo ay nag-aalala na dahil sa mga nangyayari. Pero gagawan ko ng paraan para matigil ang aswangan sa lugar na ito. Noong unang beses na dumaan ako rito, ay nakita ko na ang daming nangungupahan. Kayo ay wala na. Natakot na ang mga tao. Kaya nga po eh. At mukhang tuso yung aswang na yun. Hindi siya basta-basta nagpapahuli. Tuso talaga sila at alam nila ang kanilang gagawin para makapambiktima. Pero nang pumunta ako rito, ay may nakita akong kahina-hinalang tao. Sino po yun? Yung babaeng nakaitim sa second floor. Iba ang kanyang aura. Obserbahan ninyo siya. Si Aling Sinaida. Yung matandang dalaga na madalas magkulong sa loob ng kanyang kwarto. Obserbahan nyo siya. At siya nga pala, mamayang gabi ay magpausok kayo nitong insenso at kamangyan na may mga kasamang pinatuyong bawang. Yun ay para hindi lumapit ang aswang dito. Manghihina sila at mauubos ang lakas dahil dyan. Bilinan mo ring mabuti ang mga nakatira dito na huwag lalabas dahil ang tinatarget ng aswang ay ang mga nasa labas. Opo, tatandaan ko yan. Wala ako mamaya. Nandun ako sa bundok sa Ibayo para magsagawa ng ritual. Huwag niyo sanang sasayangin yung mga yan dahil mahirap makahanap ng insenso at kamangyan. Bukas ko ulit kayo bibigyan. Opo, Manginteng. Ipapahiram ko rin itong buntot pagi sa inyo. Magagamit niyo ito sa pakikipaglaban sa aswang kung sakaling umatake na naman siya sa paupahan. Sige po, Manginteng. Maraming salamat po sa mga ito. Walang problema. Ay, sige na. Alis na ako. Mag-iingat kayo palagi.
Dahil sa sinabi ni Mang Enteng ay inobserbahan ko mabuti si Aling Zinaida. Pinuntahan ko ang kwarto niya noong umalis siya para pumunta sa palengke. Sinilip ko ang disalamig bintana at nakita ko na marami siyang itim na kandila sa loob. At meron ding mga nakasabit na parang medalyon sa dingding. Sa tingin ko ay nagsasagawa siya ng ritual sa loob dahil merong mga patak ng kandila sa sahig. Habang abala sa pagmamasid ay napapitlag ako na may maramdamang presensya sa likuran ko. At ganun na lang ang pagkagulat ko nang lingunin ko ito dahil dumating na pala si Aling Zinaida. Kakabayad ko lang ng renta noong nakaraan kaya imposible namang naniningil ka na. Hindi naman po sa ganun, Aling Zinaida. Gusto ko lang sana kayong kumustahin. Ganoon ka pala mga musta. Minamanmanan mo ang iyong kakamustahin. Hindi naman po. Mag-iingat ka sa pinaghihinalaan mo. Kahit pa ikaw ang may-ari ng paupahang ito, hindi mo pwedeng gawin sa akin kung anong gusto mong gawin. Pasensya na po, Aling Zinaida. Kung sa tingin nyo ay meron akong hindi magandang intensyon. Hindi na sumagot ang matanda. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng room niya at padabog na isinarang pinto. Sa lahat ng mga umuupa doon ay talagang kakaiba ang ikikilos niya at paraan ng pakikipag-usap. Ayoko na maghinala dahil sa nangyari kay Leonard. Pero hindi naman siguro masama kung magiging maingat sa kanya. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nagpausok na kami ni Lisa ng mga insenso at kamangyan na may mga pinatuyong bawang sa likod ng paupahan. Okay na siguro ang laki ng apoy, mahal. Oo, okay na yan. Malaki na yan. Sana wala namang gulong aswang ngayon. Sana nga. O, pasok na tayo sa loob. Medyo nangangati na ako sa mga damo rito, mahal. Oo nga. Tara na. Naglinga-linga muna ako bago iwan ang pausok namin. Nang masiguro ko na walang tao roon, ay saka ako humakbang kasunod ng asawa ko na nagpatiuna na sa paglalakad. Nanood lang muna kami ng TV habang nagpapaantok. Ilang sandali lang, bigla may kumatok sa aming pinto. At agad namin itong pinagbuksan. Bumungad sa amin si Aling Rosalinda na humahangos. Oh, Aling Rosalinda, may nangyari po ba? Ay hindi ba nagpauso kayo? Yung bili ng matandang albularyo? Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong pinuntahan nyo ni Aling Zinaida. Tapos may dala siyang tubig. Balak niya yatang patayin ang usok. Nako, hindi na maganda to. Puntahan natin siya, mahal. Tara! Agad namin pinuntahan ang kinaroroonan ng pausok namin. Pagdating doon, naabutan nga namin si Aling Zinaida na binubuhusan ng tubig ang apoy. Inagaw kong hawak niyang balde para pigilan ang pagbubuhos. Pero inilayo ng matanda ang hawak niya at saka ko pinalisikan ng tingin. Aling Zinaida, ano ba naman kayo? Kaya kami nagpausok ni Lisa ay para layuan tayo ng aswang. Bakit nyo naman binuhusan itong baga? Masyadong mabaho. Masakit sa ilong itong pausok ninyo. Kapakanan lang ng lahat ang iniisip namin. Hindi na baling masakit sa ilong itong pausok. Pero masisiguro naman na lahat tayo ay ligtas ngayong gabi. Kakaunti lang yung insenso at kamangyan na ibinigay ni Mang Inteng. Ano pang gagamitin namin sa pagpapausok? Hindi ninyo kailangang itaboy ang aswang. Ang kailangan, pag-aralan lang kung anong mensahe ang kanyang ipinapahiwatig sa inyong mag-asawa. At anong mensahe naman ang gustong iparating sa amin ng isang aswang? Aling Zinaida, pasensya na ako sa sasabihin ko. Pero nahihibang na yata kayo. Kayo ang nahihibang. Hindi ninyo makuha ang mensahe na ipinaparating ng aswang sa ilang araw niyang pagpaparamdam. Nakikiusap siya na itigil na ninyo ang paupahan. Ayaw niya dito sa paupahan. Yun ang gustong sabihin sa inyo ng aswang. Nararamdaman ko sa mga bulong ng hangin. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Ayaw ng aswang na merong kayong paupahan. Kung hindi ninyo susundin ang kanyang gusto, marami ang madadamay para lang matakot ang mga narito at magsialisan. Kaunti na lang at aalis na ako. Gusto ko lang makaharap ng harapan ng aswang na yon. Aling Zinaida, may ideya ba kayo kung sino ang aswang? Isa ba rito sa paupahan?
Hindi ko alam kung sino. Pero hindi ako kagaya ng iniisip mo. Pagkasabi noon ay umalis na ang matanda. Nagkatinginan kami ng asawa ko at gulong-gulo dahil sa mga sinabi niya. Wala na kaming magawa kundi bumalik na lang. Pinuntahan muna namin si Aling Rosalinda at ang isa pang nangungupahan. Mahigpit ang paalala namin na wag lalabas at bubuksan ang room nila. Lahat naman sila'y takot na sa mga nangyari, kaya nakinig sila sa sinabi namin. Pagbalik namin sa kwarto namin ni Mrs., ang pinto ay ikinandado naming mabuti at pinatungan ng mabigat na upuan para hindi basta-basta mabuksan. Ang mga bintana ay inilak din namin na mahigpit at siniguradong walang kahit konting bukas. Naisipan namang tawagan ni Lisa si Kyle at Andrea, pero walang sumasagot sa kanilang dalawa. Walang sumasagot sa mga bata. Hayaan mo na, baka busy. Nandun naman si Sandro ngayon eh. May kasama naman sila doon. Balita ko, dala rin ni Sandro sa bahay yung girlfriend niya. Marami sila doon. Hindi naman ako nag-aalala kasi wala namang aswang sa lugar natin. Pero kapag gabi, ang tamad nilang mag-update. Namimiss mo lang siguro sila. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, kaya ko naman dito mag-isa. Umuwi ka na lang sa bahay para kasama mo ang mga bata. Mas mabuti na hindi sila rito natutulog. Hindi nila nararamdaman yung takot na dinadanas natin tuwing gabi. Kapag umuwi ako sa atin, ikaw naman ang walang kasama rito. Ayos lang. Alam ko nang mismo na ang mga anak natin. Madalas kang binabangungot sa gabi. Sakit mo na yata yan kung kaya hindi ka pwedeng matulog ng mag-isa kasi walang gigising sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Ay, oo nga pala. Tama ka. Maganda naman ang samahan ng mga bata eh. At saka si Sandro, yung kapatid mo, napaka maaasahan. Simula noong binata pa siya palagi na niyang naaalagaan ng mga pamangkin niya. Binata pa rin naman hanggang ngayon si Sandro kasi wala pa siyang asawa. Ay sa bagay nga, pero yung punto ko kasi, mapagkakatiwalaan natin si Sandro pagdating sa mga bata. Kaso yun nga, iba pa rin talaga sa pakiramdam minsan na nakakasama natin silang matulog. Hayaan mo, kapag wala ng aswang dito, kakausapin kong mabuti si Kyle na dito sila matulog ng atin niya. Sana nga pumayag. Teka, nandyan na naman siya, John. Kumalma ka lang, mahal. Sinabihan na naman natin ang mga tenant dito na ilak na mabuti ang room nila. Para mas agresibo siya ngayon. Tingnan mo yung anino sa bintana. Halatang nagpapaikot-ikot siya. Magdasal lang tayo, Lisa. Ipagdasal natin ang lahat ng nandito sa paupahan na gabayan at huwag mapasok ng aswang. Mukhang sa Diyos lang talaga tayo hihingi ng tulong ngayon. Magkahawak kamay kaming pumikit ng asawa ko habang nagdadasal at humihingi ng gabay sa may kapal. Pero natigilan kami nang may marinig kaming kumalabog at sinundan ito ng isang malakas na sigaw ng babae. Mahal, mukhang may nabiktima na naman ang aswang. Parang boses yun ni Aling Sinaida. Parang nandyan lang sa harap natin. Lalabas pa ba tayo? Mukhang masama ang sigaw niya. Subukan mo kayang sabuyan ng asin. Hindi si Aling Sinaida ang aswang. Agad akong tumayo. Kinuha ko ang aking baril at nagdala ulit ako ng isang plastik na asin. Pahangos kong binuksan ang pagkakantena ng pinto at pagbukas ko nito. Dadatang ko na lang si Aling Sinaida na duguan ang buong katawan at naghihingalo na. Pero wala na doon ang aswang. Siguro'y nakalipad na sa malayo. Sinundan naman ako ng asawa ko at nagulat din siya pagkakita sa matanda. Galit siya. Meron siyang ipinapahiwatig. Ano pong ibig niyong sabihin? Aling Sinaida, may nalaman po ba kayo tungkol doon sa aswang? Aling Sinaida! Aling Sinaida, gumising ka! Aling Sinaida! Mahal, wala na si Aling Sinaida. Diyos ko, 3 na ang namatay dito sa paupahan. Lumabas na yung isang mag-anak na tenant natin. Bakit umahangos kayo? May nangyari ba? Sinunod naman namin yung billing nyo.
Naisarang mabuti ang pinto at mga bintana pero nakapasok pa rin sa loob ang aswang. Ano? Naitaboy namin siya gamit ang asin. Pero alam naming nagpapaikot-ikot lang siya sa loob ng paupahan. Hindi na kami ligtas dito kaya alis na lang kami. Tuso ang aswang na yon dahil alam niya kung paano umilag sa pangontra sa kanya. Teka, sandali. Mas delikado kapag umalis na kayo. Naghahanap ng biktima ang aswang at ang binibiktima niya ay ang mga nasa labas. Ano gagawin namin? Natatakot ng mga anak ko. Hindi ko na nga sila mapatahan. Jun, Lisa, hindi na talaga ligtas sa paupahang ito. Pinipilit na sirain ng aswang yung bintana namin. Iyang amin nga, nasira na nga. Natutulog yung mga anak ko. Pinasok ng aswang na yon. Mukhang wala tayong laban sa kanya. Tumawag na kaya tayo ng kung ano, mga pulis, sundalo, ano. Mukhang mas malakas yung aswang na yun ngayon. Hindi natin siya kaya. Oo nga. Jun, baka mamatay tayong lahat dito ngayon. Ay, ang babata pa ng mga apo ko. Ayoko silang matulad sa nangyari sa anak ni Maricar tapos yung Leonard. Tapos gayon ay Diyos ko. Patay na rin si Aling Sinaida. Hindi na talaga maganda ito. Ay, Diyos ko po. Teka. Kumalma tayong lahat. Hindi ba katulong ang pagpapanik sa ganitong pagkakataon? Gagawa natin ng paraan. Mahal, tama si Aling Rosalinda. Tumawag na tayo ng pwede nating mahinga ng tulong. Baka hindi na natin kayanin yung aswang. Kung magpapapunta tayo rito ng autoridad, wala rin silang magagawa kung hindi nila alam ang gagawin. Saka sa tingin nyo ba, maniniwala sa atin ang mga taong yon na inaaswang tayo? Hindi natin sila maasahan sa ganitong bagay. Ano gagawin nating paraan para mapatay ang aswang na yon? Magsusunog tayo ng napakaraming bawang. Lahat ng sulok ng paupahan ay lalagyan natin. Saan tayo kukuha ng napakaraming bawang, mahal? Gumagawa kami ng pritong mani. Kaya marami kaming bawang sa room namin. Ay, kakapamalengke ko lang kanina kaya marami akong pinamiling bawang. Bibili na lang ulit ako bukas kaysa naman mabiktima ng aswang ang mga apo ko. Isama na rin natin yung ginagamit natin sa pagluluto, mahal. Pati na rin yung nasa bahay ni Aling Sinaida. Kapag nakapagpausok na ng bawang, anong gagawin natin? Lahat kayo ay magtitipon sa tabi ng sinusunog na bawang. Yung nasa pinakagitna, dahil sigurado akong doon kayo pinakaligtas. Bakit kami lang? Ikaw ba? Ako ang pain. Mag-aabang ako sa loob at maghahanap sa lahat ng silid. Jun naman, magpapatiwakal ka ba? Hindi aalis ang aswang sa paupang ito nang wala siyang nabibiktima. Yun na nga eh. Paano kung hindi mo siya kayanin at mapatay ka niya kagaya ng mga pinatay niya rito? Dala ko yung buntot pagi na ibinigay ni Mang Inteng. Sinabi niya na mabisang pangontra yon sa aswang. Alam kong manghihina siya doon. Gagamitin ko rin yung lambat na panghuli natin ng isda para gamitin pangbitag sa kanya. Mabuti na lang at nadala ko yun dito dahil sa malapit na sapa. Kapag nabitag na natin yung aswang, anong gagawin natin sa kanya? Susunugin natin siya. Kung ganon, ay sasama na ako sa'yo. Tayong dalawa na ang mag-aabang. Oo nga, mahal. Mas maganda kung magpasama ka na kay Manolo. Sige, samahan mo ako Mang Manolo. Tara na. Mahal, mag-iingat kayo ha. Kayo rin. At ikaw na ang bahala sa kanila. Tumango lang si Lisa sa sinabi kong yon. Naghiwa-hiwalay na kami para gawin ang aming plano. Ang iba ay kumuha ng bawang at ang iba naman ay nagsimula na magsiga. Nagtipon naman yung iba sa tabi ng sinisigaan. Kami naman ni Manolo ay nasa loob, nag-aabang sa aswang. Hawak ko ang bundot pagi, yung baril ko naman at saka lambat, ang hawak ni Manolo. Bakit pala hindi kayo umalis dito kahit nalaman nyo na ganito ang nangyayari? Construction worker ako doon sa tinatayong university dito. Meron naman kaming barracks na matutuluyan, pero siyempre, hindi ko naman pwedeng isama ang pamilya ko ron kasi maliit lang yon at para lang sa mga nagtatrabaho. Masyadong kinakawawa ng pamilya ko ang asawa at mga anak ko kasi hindi nila gusto ang asawa ko. Kaya dinala ko na lang dito. Mahirap po talaga nakikisama, kaya mahirap ang naging sitwasyon ng asawa mo. Nahiya nga ako sa kanya dahil hindi pa kami nakakapagpatayo ng bahay. Nasunugan kasi kami noon. Ayos lang ho yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Malay mo, isang araw, biglang dumating ang swerte. Kaya nga, sana. Mukhang nandito na siya. Malapit na sa atin. Talasan nating mabuti ang pakiramdam natin. Kapag nakita natin siya, papuluin ko muna nitong buntot pagi. Tapos saka muhulin gamit ang lambat. Sige. Sa likod mo!
Sige, akong bahala. Basta maging alisto ka. Agad kong iginalaw ang buntot pagi at saka sunod-sunod na inihampas aswang. Napahiyaw ito. Inihanda naman ni Manolo ang lambat para hulihin ang aswang. Hindi na kaya ng lakas niya. Sa halip na mahuli niya ito, siya ang nahuli ng aswang at mabilis na sinakmal. Ang baril mo, Manolo! Iagis mo rito! Ito na! Oh! Yeah! Yan! Nakuha ko na! Iputok mo na! Eto na! Pumailan lang ang malakas na tunog ng baril sa paligid. Tinamaan sa pakpak ang aswang. Kaya naman mabilis itong umalis sa ibabaw ni Manolo at lumipad. Pero bago pa siya makalayo, agad kong nahawakan ang kanyang paa. Hindi ka na makakawalang aswang ka! Hindi ka na makakawala! Mang Manolo yung lambat! Eto na! Nahuli ko na! Nahuli ko na ang aswang! Siguraduhin mong hindi siya makakawala! Hindi yan. Maigpit ito. Tinatalian ko na ang lubid. Ngayon, dadali natin sa baba para sunugin! Tulungan mo ako. Ang bigat nito. Oh, eto na! Ibaba na natin! Tara na! Pinagtulungan na namin ni Manolo na maibaba ang aswang at madala sa pinagsusunugan ng mga bawang. Nagpupumiglas ito pero mahigpit namin siyang hawak para hindi makawala. Nang malapit na kami sa nag-aalab na apoy ay agad naming inihagis ang nilalang. Humiyaw ito ng napakalakas at halos sabay-sabay kami napausan ng pasasalamat. Niyakap ni Manolo ang kanyang pamilya. Gayon din si Aling Rosalinda sa kanyang mga anak. Ako naman ay mahigpit na niyakap si Lisa at pinanood kung paano matupok ng apoy ang aswang. Pero ilang sandali lang. Nakalipad ng aswang! Ay, paano na yan? Hindi pa rin siya napatay sa lagay na yan. Nakalipad na siya sa malayo. Napakabilis niya! Mahal! Ginawa na namin ang lahat para mapatay ang aswang na yan. Wala pa rin! Lahat kami ay dismayado sa nangyari. Bumalik na lang kami sa loob para magpahinga dahil sobrang napagod na rin kami sa ginawa namin. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na bumalik ang aswang kaya wala nang nangyari. Kinabukasan, dala na ni Manolo at ang pamilya niya ang mga gamit nila at mukhang pagpapaalam na sa amin. John, nagpapasalamat ako sa pagpapaupa niyo sa amin dito. Pero natotroma na ang mga anak ko sa mga nangyayari. Hindi natin napatay yung aswang. Siguradong babalik pa siya mamayang gabi at maghahasik na naman ang lagim. Saan ho kayo lilipat? Hahanap na lang ako ng ibang mauupahan na malapit dito para sa mag-iina ko. Tapos ako, dito na lang titira sa barracks. Dapat noon pa kami nakalis eh. Akala kasi namin kapag naglak ng pinto at hindi lumabas ay okay na. Pero habang tumatagal, nagiging agresibo yung aswang. Hindi ko kayo mapipigilan. Nagsialisa na rin yung iba dahil sa aswang. Mas magiging ligtas kayo sa malilipatan ninyo. Sana nga. Salamat na lang sa murang paupa. Tapos sa magandang pakikisama sa amin. Nagpapasalamat din ako na hindi nyo kami pinabayaan lalo na sa nangyari kagabi. Wala ho yun. Sige na, mag-ingat ho kayo. Sige, paalam. Tara na, lumakad na tayo. Lumaglag ang balikat ko nang makita ko silang nagsialisan. Nangingilid na ang luha sa mga mata ko. Pero pinipigilan ko lang itong pumatak dahil ayoko magpakita ng kahinaan sa asawa ko. Kaya lang, naramdaman niya siguro ang nararamdaman ko kaya hinagod niya ang likod ko. Nagsisialisa na talaga silang lahat. Mahal, nandito pa naman sina Aling Rosalinda. Hindi pa tuluyang nawawalan ng taong paupahan. Pero hindi pa napapatay yung aswang. Paano kung mamayang gabi? Hindi ko na alam. Mahal, anong palagi mong sinasabi sa akin? Huwag agad panghinaan ng loob. Natandaan ko yon at palagi ko nang ginagawa simula ngayon. Gawin mo rin ngayon ang palagi mong sinasabi. Mas lalo tayong mawawalan kapag nawalan agad tayo ng pag-asa. Sa pagkakataong yon ay lumakas ang loob ko. Niyakap ako ng asawa ko
At napanatag naman ang loob ko sa mga haplos niya sa likod ko. Para mas maprotektahan sina Aling Rosalinda, naisipan ko magpatawag ng mga construction worker para lagyan ng mga pampatibay at matatag na panara ang lahat ng bintana pati pinto. Ay, salamat po. Malaking bagay yan para hindi na kami mapasok ng mga aswang. Ganun ho talaga. Responsibilidad namin ang protektahan kayo. Kaya dapat lang talaga na gawin namin to. Hindi na nga namin naprotektahan yung ibang umupa rito eh. Hindi nyo naman kasalanan yon. May aswang kaya nangyayari ang ganun dito. Nakikita ko naman kung gaano ninyo kami protektahan. Halos hindi na yata kayo umuwi sa inyo. Kayo mag-asawa, hindi na yata kayo natutulog man lang sa gabi. Hindi naman po. Nagpapahinga rin naman po kami. Yung mga anak ninyo, okay lang ba sila doon? Okay lang naman po. Hindi ba may anak kang special child? Binabantay naman po ng kapatid niya. Naalala ko yung anak ng pinsan ko. Special child din. Hindi na nakapag-asawa yung isa niyang anak kababantay sa kanya. Parang nakikita ko yun sa anak mo. Kasi pag pumupunta sila rito, nakikita ko yung magkapatid na sobrang close. Mukhang napakabait ng isa mong anak. Opo. Simula pagkabata, ay binuhos sa talaga niya ang atensyon niya sa kapatid niya. Mabuti nga ako at napakabait ng anak kong yun. Kumusta naman po yung anak ng pinsan niyo na katulad ng anak ko? Okay naman yung special child Kaso ngayong tumandang dalaga at nag-edad 30 na yung pamangkin ko. Sinisisi niyang magulang niya. Kasi parang ipinanganak lang siya para sa kapatid niya. Ang dami niyang hindi nagawa sa sarili niya. Tapos pati siya, napabayaan na rin ang magulang niya. Ganun po ba? Kaya sana maging balanse lang ang atensyon na ibinibigay ninyo sa mga anak ninyo. Kasi syempre, napapagod din yan sila. Oo nga po eh. Sa pagkakataong yon ay napaisip ako. Naalala ko ang anak ko na si Andrea na palagi na lang nakapokus kay Kyle. Hindi ko maintindihan, pero hindi ako mapalagay. Pakiramdam ko ay parang ang laki ng pagkukulang ko sa anak kong yon. Kaya bigla ko siyang naisipang tawagan. Ang tagal na mong sumagot ni Andrea. Lunchtime naman Wala naman siyang klase na ganitong oras. Eto na pala. Ayun, sinagot niya. Hello, anak? Hello? Tay? Oh, Kyle, bakit ikaw ang sumagot, anak? Hindi ba dala ni Ate Andrea mo ang cellphone niya? Wala po si Andrea. Hindi pa umuwi. Oo nga, anak, kasi may klase si Andrea. Nasa school siya, di ba? Wala siya. Wala siya rito kaninang umaga. Ibig sabihin, umalis siya kagabi? Anak, nagpaalam ba siya sa'yo? Kyle, bakit di ka sumasagot? Anong paalam ng ate mo sa'yo? Oh, hello Kyle? Hello? Hello? Bakit niya pinatay? Oh, sino naman yung pinagpatayan ka ng tawag? Si Kyle Bakit mukhang kinakabahan ka, June? May nangyari ba? Mukhang may problema tayo, Lisa. Kailangan nating umuwi sa bahay. Bakit? Ano ba yan, June? May nangyari ba sa mga anak natin? Si Andrea daw hindi pa umuwi. May classes siya ngayon, di ba? Umalis yata siya kagabi, tapos hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Di mag-isa lang si Kyle doon? Hindi yan ang pinaka-problema natin, Lisa. Baka may nangyari na kay Andrea, kasi hindi pa siya umuwi simula nang umalis siya kagabi. Ay, naku, Diyos ko. Saan kaya pumunta? Tawagan mo kaya si Sandro. Siya ang kasama ng mga bata sa gabi, di ba? Saglit lang, at tatawagan ko. Bilis na. Diyos ko, bakit kinabahan ako bigla? Agad ako nag-dial sa number ni Sandro pero walang sumasagot at mukhang nakapatay ang kanyang cellphone. Naalarma na agad kami ni Lisa, kaya bumiyahe na kami pauwi sa amin. Pagdating doon, naabutan lang namin si Kyle na nakaupo sa sulok ng mesa at parang kinakabahan na natatakot. Kyle, anak? Okay ka lang? Okay lang po si Kyle. Nasaan ang ate mo? Anak, bakit di ka makasagot? Ganito na lang, anak. Nagpaalam ba sa'yo ang ate mo bago siya umalis? Anong sabi niya? Oo nga, anak. Kayo lang naman ang magkasama.
Anak, bakit di mo masabi? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sorry na anak, sorry. Halika, yayakapin kita. Hindi ko alam. Anak, anak. Ano ba yan? Ano ba nangyayari? Oh, umuwi pala kayo, ate, kuya. Oh, mabuti at dumating ka na, Sandro. Bakit ganyan ang postura nyo? May nangyari ba? Si Andrea hindi para umuwi. Umalis daw kagabi, sabi ni Kyle eh. Nagpaalam ba sa'yo yung pamangkin mo? Kuya, umalis ako kagabi. Doon ako natulog sa bahay ng girlfriend ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya na kuya. Iniwanan mo pala ang mga pamangkin mo rito. Paano kung may nangyari sa kanila? Kung pwede nga lang na isama namin sila sa paupahan, ginawa na namin. Hindi nga pwede kasi inaaswang yung lugar na yon. Ikaw na lang ang mapagkakatiwalaan namin sa kanila. Pasensya na talaga kuya. Wala nang magagawa yung pasensya na yan. May nangyayari na eh. Ang mabuti pa, hanapin na lang natin si Andrea. Sige kuya. Lisa, maiwan ka muna rito para may makasama si Kyle. Hahanapin namin ni Sandro si Andrea. Sige, sana mahanap ninyo ang anak natin. Sige na. Hinanap namin si Andrea sa lahat ng lugar na posibleng kinaroroonan niya. Sa bahay ng mga kaibigan niya na madalas siyang mag-sleepover. Pinuntahan din namin yung mga lugar na madalas siyang galaan. Pumunta rin kami sa lahat ng mga kaklose niyang pinsan at ni isa sa kanila, hindi masabi kung nasan si Andrea. Naisipan na namin ni Sandro na mag-report sa mga pulis para tulungan kaming hanapin siya. Inabot na kami ng gabi sa paghahanap pero wala pa rin. Sobra na kami nag-aalala ni Lisa. Ano kaya nangyari sa anak natin, June? Bakit hindi siya mahanap? Huwag kang mag-alala. Mahanap natin siya. Paano kung matulad din siya sa mga binabalita? Ang daming masasamang tao ngayon. Huwag ka muna mag-isip ng ganyan, Lisa. Hindi maganda yan. Ikalma mo lang ang loob mo at huwag mag-isip masyado. June, naging masama ba tayo sa anak natin? May dahilan ba siya para magrebelde? Baka umalis na siya dahil napapagod na siya sa atin. Hindi na ako nakasagot sa sinabi niyo ni Lisa. Na-realize ko na rin kasi kanina dahil sa sinabi ni Aling Rosalinda na napakarami naming pagkukulang sa kanya. Parang naduyong lalamunan ko ng mga sandaling yon. Bigla naman nag-ring ang cellphone ko. At nang tingnan ko kung sinong tumatawag, ay bumungad sa akin ang number ni Aling Rosalinda. Tumatawag si Aling Rosalinda. O bakit kaya? Teka nga, at sasagutin ko. Hello? Aling Rosalinda? Hello po, hindi po ba kayo uuwi dito ngayon? Nakalimutan ko palang sabihin. Nawawala si Andrea at hindi pa namin siya nahahanap hanggang ngayon. Ay naku, ano kaya nangyari sa kanya? Diyan po ba? May nangyari po ba? Bakit kayo napatawa? Ay naninindig na naman ang balahibo ko rito. May nagpapaikot-ikot na namang pumapagaspas na pakpak. Nako, mukhang nandyan na naman siya. Ay kaya nga po natatakot ng mga apo ko. Aling Rosalinda, ano pong nangyari? Ay, doon kayo! Doon kayo! Tumago kayo doon! Aling Rosalinda, ano pong nangyari? Hello? Hello? Ay, lalabas na lang tayo! Ang mga kapatid mo, alalayan mo, bilis! Aling Rosalinda! Ay, sorry po, kasi nabutas nung aswang yung bintana! Ano? Aling Rosalinda! Ay, Diyos ko! Hello? Hello? Anong nangyari? Nandun naman yung aswang. Ginugulo na naman sila. Diyos ko po, hindi na mawala yung aswang na yan. Lisa, maiwan ulit kita rito. Kailangan kong pumunta doon kina Aling Rosalinda. Sige, mag-iingat ka. Sige, mag-iingat din kayo ng anak natin dito. Sige na, June. Dali-dali akong sumakay ng sasakyan ko para puntahan sina Aling Rosalinda. Isang oras ang ibinahi ko at pagdating doon, napapreno na lang ako ng sasakyan dahil sumalubong na sa akin ang maglolola. Inaalalay ni Aling Rosalinda ang apo niya na parang duguan at may malaking sugat sa katawan. Ay, June! Aling Rosalinda, anong nangyari sa apo niyo? Inatake siya ng aswang. Aalis na kami bago pa bumalik yung aswang. Naitapoy na namin siya gamit ang asin. Ang mabuti pa, sumakay na lang muna kayo dito sa sasakyan ko. Doon na lang muna kayo sa bahay magpalipas ng gabi. Sige, maraming salamat. Bilis! Sumakay na kayo! Mabilis na sumakay ang maglolola sa loob ng aking sasakyan at mabilis naman ako nagmaneho pabalik sa bahay. Hindi pa kami nakakalayo
nang magkaroon ng aberya dahil bigla namang natumba sa dadaanan namin ang isang puno. Ay, magpinamalas ka nga naman. Bakit naman biglang natumba ang puno na yon? Bababa muna ako para itabi yun. Magaan naman yung kahoy na yun kasi hindi naman kalakihan. Tutulungan ka na nitong apo ko. Popoy, tulungan ninyo ang Kuya Jun nyo. Sige po, salamat. Sige na, bilisan nyo at na makadaan na tayo. Pinagtulungan na naming itabi ang puno para makadaan kami. Nang mga sandaling yon, ay narinig na namin ang malakas na pagpagaspas ng ibon, kaya nagmadali na kami sa ginagawa namin. Jun, mukhang nasundan niya tayo. Pumasok na kayo rito sa loob. Eto na po. Sige na, pumasok na tayo. Okay na yun. Ay, Jun, nandiyan na siya. Bilisan na natin. Opo, eto na po. Jun, sa harap ng sasakyan. Siguraduhin yung isuot nyo ang seatbelt. Bibiglayin ko ang pagmamaneho. Mabilis kong inapakan ng silinyador para bumilis ang takbo ng sasakyan. Sa bilis ng pagpapaandar ay tumilapo ng aswang. Sabay-sabay kami nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa pala tapos. Dahil ilang saglit lang, biglang kumalabog ng malakas ng bubong dahil may lumundag sa ibabaw nito. Ay, mukhang nandyan pa siya. Diyos ko po. Jun, pinuputas niya ang bubong. Teka, magpipreno lang tayo tapos ihanda ko itong baril. Bilisan mo na. Ha? Aling Rosalinda! Paglingon ko ay nakita kong sinasakal ng aswang si Aling Rosalinda. Nagsiksik na lang sa sulok ng sasakyan ng mga apo niya dahil sa sobrang takot. Kinuha ko ang aking baril at pinaputok sa aswang pero agad itong nakailag. Kinuha kong buntot pagi at paulit-ulit kong inihampas sa katawan niya. Napahiyaw ang aswang at napabitaw siya sa ginang. Kaya lang, lumipat na naman siya sa akin at ako ang kanyang sunod na sinakal. Walang iyon, aswang ka! Kinuha ni Aling Rosalinda ang buntot pagi at inihampas sa aswang. Pero mukhang nakakaya na nito ang sakit at hindi na pumapalag. Kaya lang, mas lalong hinihigpitan ng aswang ang pagkakasakal sa akin. At ewan ko ba, pakiramdam ko ay may matinding galit sa paraan ng pagsakal niya sa leeg ko. Napapikit na lang ako. Nauubos ng lakas ko at hindi na makaya ng aking puwersa ang aswang. Ilang sandali lang, naramdaman ko ang pagsaboy ng tubig sa aking katawan. Amoy bawang at kung anong bagay na hindi ko alam, pero matapang ang amoy. Sinapian ako ng pag-asa nang makita ko sa labas si Mang Enteng. Dala niya ang isang boteng patuloy na isinasaboy sa aswang. Epektibo yon para manghina ang nilalang. Dahil ilang sandali lang, agad niya ako nabitawan. Lumipad ang aswang palayo at hindi na ito naabutan ni Mang Enteng kahit pinilit niyang habulin. Wala. Hindi ko na naabutan ng aswang. Masyadong mabilis. Jun, okay ka lang ba? Okay lang po ako, Aling Rosalinda. Ay, mabuti na lang at dumating si Mang Enteng. Mang Enteng, salamat po. Kakauwi ko lang galing bundok. Hindi nyo pala napatay ang aswang ngayon. Kaya nga po nagsialisa na po yung ibang umuupa. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ng paraan kung paano mapatay ang aswang na yan. Hindi na naman ako aalis simula ngayon. Sayang naman yung paupahan ninyo. Maraming salamat po, Mang Enteng. Walang problema. Sige na, magano na kayo. Umalis na kayo at hindi pa sumisikat ang araw. Baka bumalik pang aswang. Baunin ninyo itong langisang bayabas. Igamot ninyo sa sugatan yung kasama. Ay, salamat po, Mang Enteng. Ay, may nakalimutan pa pala akong ibigay. Ano po yan, Mang Enteng? Itong langisang lana na may binditadong tubig. Niritualan ko ito gamit ang Latin na orasyon. Kapag pinainom mo ito sa aswang, ay babalik siya sa totoong anyo. Ginabayan pa ako ng isang ermitanyo rito, kaya kahapon ko lang nagawa. Ibibigay ko sa inyo itong kalahating bote. Kapag nakita nyo ulit ang aswang, ay ipainom nyo to. Maraming salamat po rito, Mang Enteng. Ay sige na, umalis na kayo. Sa awa ng Diyos, ay hindi na kami nasundan pa ng aswang. Dumiretso kami sa bahay at sinalubong kami ng asawa ko. Ginamot naman namin ang apo ni Aling Rosalinda gamit ang langis ng bayabas. Kinabukasan, nagpaalam na sa amin si Aling Rosalinda
Hindi para bumalik na sa paupahan, kundi para umalis na. Oh, saan po kayo tutuloy kung aalis na kayo? Ay, kagabi habang nagpapahinga kami dun sa kwarto, tumawag sa akin yung pamangkin ko na nasa Manila. Naghahanap daw siya na mag-aalaga sa anak niya kasi magtatrabaho na siya. Agad kong tinanggap yung offer niya kasi libre patira na rin. Alam mo naman ang dahilan kung bakit kami nangupahan. Hindi ko na palalampasin yon lalo na ngayon. Na-trauma na talaga ang mga apo ko sa aswang na yon. Oo nga po eh. Naintindihan ko nga. Mahirap ding manatili kayo doon nang wala na kayong kapayapaan tuwing gabi dahil palagi nagpaparamdam yung aswang. Kaya nga eh. Ay, pero wag kayong mag-alala. Sabi ni Mang Enteng, nagagawa niya ng paraan na mapatay yung aswang. Mapapatay din yon. Sana nga po. Isayang naman yung pagpapatayo namin ng paupahan kung hindi na mapapaupahan. Milyon din talagang nagastos namin doon. Saka inilalaan ko yun para sa anak naming special child. Kaya nga. Ay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating ang araw na mawawala yung aswang na yon. At may uupa ulit na bago sa paupahan nyo. Opo. Siya sige. Kamay maagang aalis at kukunin pa namin yung padalang pera ng pamangkin ko para pamasahe namin. Babalik pa kami dun sa apartment para kunin ang mga gamit namin. Sige po. Mag-iingat po kayo. Sa pagkakataong yon ay wala na talaga ang mga tenant namin. Wala na kahit isa. Pinuntahan namin ng asawa ko ang paupahan kasama si Kyle at naging emotional ako nang makita na wala nang kahit isang tao nakatira doon. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na mapaluha. Mahal, wala na talaga. Nagsialisa na silang lahat. Mahal, okay lang yan. Baka nga tamang sinasabi ni Aling Zinaida. Ayaw ng aswang na yun na ituloy ang paupahan natin. Hindi naman siguro ganun. Sana nga, hindi ganon. Sana nga hindi ganon. Pero tingnan mo. Parang sinadya niyang guloy ng paupahan para magsialisan ang mga nakatira rito at nangyari na nga. Hindi ko rin alam, mahal. Basta lakasan lang natin ang loob natin. Lisa, may nagawa ba tayong napakalaging kasalanan? Bakit nangyayari ito? Nawawala si Andrea, hindi pa natin siya mahanap. Tapos itong paupahan. Pinaparusahan ba tayo? June, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sadyang dumarating ang pagsubok sa tao. Lakasan lang natin ang loob natin. Paano na mga anak natin kung pati tayo ay panghihinaan? Paano na si Kyle? Umiiyak si Kyle. Nagbubuo lang naman siya ng puzzle sa mesa. Tanungin na lang natin siya. Agad namin pinuntahan si Kyle sa kinauupuan niya na malapit lang sa kinaroroonan namin. Nakasubsob siya sa lamesa at nangangatalang kamay habang umiiyak. Anak, anong nangyayari? May masakit ba sa'yo, anak? Sorry po. Oh, bakit anak? Bakit ka nagsusorry? Anak, magsabi ka sa amin. May problema ka ba? Anak, palagi kaming nakikinig sa'yo. Magsabi ka lang. Hindi pwedeng sabihin ni Kyle. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi pwede. Anak, ano ba yung hindi namin pwedeng malaman? Anak, magsabi ka na sa amin. Parang awa mo na. Magsabi ka sa amin, anak. Sabihin mo. Pwede. Pakiusap. Hindi pwede malaman. Hindi. Lisa, tama na. Tama na, hayaan mo na. Sorry na anak, sorry na. Tahan na. Mas lalong naging mahirap ang sitwasyon namin simula noon. Si Kyle ay parang nagkaroon ng depresyon. Palagi nagkukulong sa kwarto, walang ganang kumain at palaging umiiyak. Hindi naman sinasabi sa amin ang dahilan. Ako naman, abala sa paghahanap kay Andrea na hindi pa rin namin makita. Tuluyan na rin namin isinara ang paupahan
At baka isang araw ay ibenta na lang namin ito para hindi masayang. Isang araw, naisipan na namin ng asawa ko na ipatingin si Kyle sa mental health clinic, pero ganun na lang ang pagwawala niya dahil ayaw niya magpa-check up. Ayaw ni Kyle. Ayaw ni Kyle magpa-check up. Ayaw ni Kyle, ayaw. Anak, importante kasi yung para maging okay ka. Ilang araw ka nang hindi lumalabas sa kwarto mo. Hindi ka kumakain ng maayos. Anak, baka magkasakit ka. Ayaw magpa-check up. Ayaw ni Kyle. Hindi. Anak, ayaw mo namang magsabi sa amin kung anong pinagdadaanan mo. Hirap na kami ng tatay mo. Ang kapatid mo ay hindi pa nahahanap, tapos ganyan ka pa. Mahal, ako na ang kakausap kay Kyle. Hikayatin mo siyang mabuti, ha? Oo, ako nang bahala. Kyle, gusto mo bang pumasyal tayo sa zoo? Yung may elephant? Oo, dadalhin ka namin doon. Gusto mo ba? Gusto ni Kyle. Pero bago yun, magpapacheck up muna tayo, ha? Sa kondisyon mo ngayon, hindi ka pwedeng pumunta sa zoo, kaya dapat magpacheck up muna. Gusto ni Kyle pumunta sa zoo. Pero sa kondisyon niya ngayon, dapat pagpa-check up muna. Yan. Very good, anak. Ang galing mo naman. Ang galing naman ng anak ko. Sa wakas, magpapacheck up na siya. Halika na, anak. Magbibihis ka na. Nakahinga kami ng maluwag dahil sa wakas ay napapayag namin si Kyle. Pina-check up namin siya sa doktor. Pagkatapos ay dinala namin siya sa zoo. Sobrang nag-enjoy ang anak namin sa pamamasyal at naging bonding na rin namin tatlo yon. Kaya lang, habang bumibili ng ice cream ay nakita ko si Andrea na nakatingin sa amin. Nang pupuntahan ko ito, ay naharangan siya ng grupo ng magkakaibigan na dumaan. At pagkaalis ng mga ito, ay wala na rin doon si Andrea. Hindi ko na siya makita. Mahal, ano bang hinahanap mo dyan? Si Andrea, nakita ko. Ano? Nakatingin din siya sa atin. Nakita niya tayo. Kung nakita niya tayo, edi sana pinuntahan niya tayo. Hindi ko nga alam eh. Pupuntahan ko nga sana, kaso may dumaan lang. Nawala na. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Baka naman namamalikmata ka lang, June. Sa sobrang pangungulila mo sa kanya nag-halucinate ka na. Kilala mo naman yung anak mong yun. Kung nakita niya tayo, edi sana pinuntahan niya tayo. Baka naman hindi siya yung nakita mo. Ay, baka nga. Baka namamalikmata lang ako. Tara na dun. Nandun na ang anak mo. Baka mamaya si Kyle naman ang mawala. Muli kong ibinalik ang paningin sa mismong lugar kung saan ko nakita si Andrea. Pero wala na talaga siya doon. Kaya naman nagpakawala na lang ako ng isang malalim na buntong hininga. Baka nga, namamalikmata na lang ako. Kinagabihan, habang nagluluto ng hapunan si Lisa, nagdo-drawing naman si Kyle. Naisipan ko siyang lapitan para kamustahin, pero nanlamig ang buo kong katawan nang makita ko kung ano ang dinodrawing niya. Yung aswang na nagpapakita sa paupahan. Hindi naman yun nakita ni Kyle at hindi rin naman nailarawan sa kanya ang itsura. Pero yung saktong-sakto yung figura ng aswang na na-drawing niya sa aswang sa paupahan. Hindi na ako nag-atubili pa. Inagaw ko ang papel na dinodrawing niya at nagulat naman si Kyle sa ginawa ko. Anak, ano to? Hindi pwedeng malaman ni nanay at tatay. Anong hindi namin pwedeng malaman? Hindi namin pwedeng malaman na nagpapakita rin ang aswang na ito sa inyo? June, anong nangyayari dito? Tingnan mo itong idrinawing ni Kyle. Eksaktong-eksaktong itsura doon sa aswang na nagpapakita sa atin sa paupahan. Ano? Oo nga. Anak, nagpakita ba sa'yo ito? Hindi pwedeng malaman ni nanay at tatay. Bakit hindi naman namin pwedeng malaman? Magsabi ka sa amin ng totoo, anak. Nagpapakita ba ito sa'yo? Hindi pwedeng malaman ni nanay at tatay. Hindi pwedeng malaman. Anong hindi pwedeng malaman?
Anak, hindi pwede ang ganyan. Hindi pwedeng malaman! Hindi pwedeng malaman! Hindi! Anak, bumalik ka rito. Lisa, hayaan mo na muna siya. Kapag okay na siya, ay saka lang natin siya kakausapin. Tumango na lang si Lisa sa sinabi kong yon at nagpatuloy na lang sa paghahanda ng hapunan. Hindi mawala sa isip ko ang drawing na yon, kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Hindi kaya nagpakita na sa mga anak ko ang aswang? At kaya pala nawawala si Andrea ay dahil kinuha na siya dito? Naisip ko rin na baka kaya nalulungkot si Kyle ay dahil doon at hindi niya lang kayang sabihin sa amin. Hindi na ako makatulog sa kaiisip. At napansin naman yun ni Lisa. June, bakit di ka pa natutulog? Anong oras na oh? Naisip ko na rin na baka pati ang mga anak natin ay ginugulo na rin ng aswang. Paano yun maidodrawing ni Kyle kung hindi niya nakita? Hindi ko rin alam, June. Imposible namang imagination niya lang yun kuhang-kuha niya yung figura ng aswang. Sana talagang mali itong naisip ko. June, narinig ko na naman yung pamilyar na tunog na yun. Lisa, parang nasa kwarto ni Kyle. Hindi na ito maganda, Lisa. Kailangan nating puntahan si Kyle. Kinuha ko muna ang buntot pagi at ang langis ng lana na ibinigay ni Mang Enteng. Nagmadali kaming tumakbo sa kwarto ni Kyle at pagdating doon, nadatnan na lang namin siyang nakahandusi sa sahig habang nilalapan ang aswang. Tulong! Tulong! June, ang anak natin! Ako na bahala! Paulit-ulit kong inihampas ang buntot pagi sa aswang. Napahiyaw ito ng malakas at nabitawan si Kyle. Agad naman pinuntahan ng asawa kong anak namin para itayo. At kami ng aswang ang nagtuos. Hindi ko pa rin siya tinigilan ng kahampas ng buntot pagi. Inilabas ko ang lahat ng galit ko sa aswang na yun. Walang yakang aswang ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ginulo mo ang paupahan ko. Pinatay mo ang mga tenant namin. At mukhang may ginawa ka rin sa mga anak ko. Ano bang kasalanan namin para gawin mo ito sa amin, ha? Mamatay ka na sana ngayong gabi! Nang hina na ang aswang dahil sa paulit-ulit kong paghahampas, sinamantala ko naman ang panghihina niya. Para mahuli siya, hinila ko ang kanyang pakpak at dahil wala ng lakas at puwersa ang aswang, ay naitumba ko ito sa sahig. Hindi ko na inalinta ng bigat nito at halos maubos na rin ang aking lakas. Pero ito na ang tamang pagkakataon para maibuhos sa kanyang bibig ang niritualang langis na lana na magpapabalik sa tunay niyang anyo. Hinawakan kong bunganga ng aswang at may panggigigil na ibinuhos ang laman ng hawak kong bote. Napuno ang paligid ng nakabibiging sigaw ng aswang. Malalaman na namin kung sino kang aswang ka! Magbabayad ka! Wag! Hindi! Wag, tatay! Huh? Bakit, anak? Hindi pwede! Anak, dapat lang yan sa aswang na yan. Dahil ang dami niyang perwisyong nagawa sa pamilya natin. Wag! Ilang sandali pa ay biglang umusok ang katawan ng aswang at unti-unti siya nagkatawang tao. Nanlambot ang buong katawan ko nang makita ko kung sino siya. Ang aswang na yun ay walang iba kundi ang anak namin na si Andrea. Hindi ako makapaniwala. Nanuyo ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Andrea, paano nangyari ito? Anak, sabihin mo, paano ka naging aswang? Hindi totoo ito. Hindi kasi Andrea, di ba? Ginagaya mo lang ang anak ko. Ako to si Andrea, Itay. Ako ang anak ninyo. Hindi. Paano nangyari yan sa'yo? Hindi ko rin po alam. Nung nag-camping kami, duman kami sa isang piyastahan sa lulub na baryo tapos pinakain po kami.
Kinabukasan po nag-iba na pong pakiramdam ko. Sumusuka ako ng itim na likidon. Napapaso na ako sa init ng araw. At gusto kong kumain ng lamang loob at sariwang dugo. Bakit ginulo mo ang paupang itinayo natin sa kapatid mo? At bakit pinatay mo ang mga nandun? Nawawala ako sa sarili tuwing nagiging aswang ako sa gabi. Ang gusto ko lang ay kumain ng karing ng tao. Nung makita ko yung mga tao sa labas ng paupahan, agad ko silang inatake dahil di ko mapigilan ang gutom ko. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Pero bakit parang sinadya mong punta ng paupahan? Dahil hindi ko gustong itinayunan yung paupahan. Sinadya kong pumunta doon para takutin ang mga nakatira para umalis na sila. Bakit anak? Bakit ayaw mo na nagtayo kami ng paupahan? Dahil itinayo niyo lang yon para kay Kyle. Palagi na lang si Kyle, si Kyle, si Kyle! Anak! Walang kasalanan si Kyle dito pero alam ni Kyle ang ginagawa ko. Ikwinento ni Andrea ang nangyari at habang kinikwento yun ng anak ko, ay na-imagine ko ang kanilang tagpo ng mga sandaling yon. Nangangatal ang buong katawan ni Kyle na lumapit sa kapatid niya. Bakit naging ibon si Andrea? Nakakatakot na ibon. Ginagawa ko yun para guluhin ang paupahan. Para ma-realize nila nanay at tatay na hindi lang ikaw ang anak nila. Anak din nila ako. Sabi ni tatay, masama ang manggulo. Masama nga manggulo. Pero kung yun na lang ang tanging paraan para mapansin nila ako, gagawa ako ng gulo. Pero masama yun, Andrea. Masama ang gulo. Sabihin mo na lang na tatay at nanay na gusto mo may party ka sa paupahan. Kailan ba nila ako pinakinggan, ha? Pinagsamantalahan ako ni Tio Sandro pero hindi ko na masabi sa kanila. Dahil tuwing magsasabi ako, bigla ka nalang isisingit. Hindi ko lang mapigilang umiyak nun dahil sa ginawa sa akin pero pinagalitan ako dahil bawal akong maging mahina. Hindi ko na nasabing gusto kong sabihin dahil sinabi nila na dapat kayanin ko lahat. Dahil hindi kita mapoprotektahan kung hindi ako magiging malakas. Kaya ikaw, wag na wag mong sasabihin kina nanay at tatay ang plano ko. Sisirain kong paupahan. At kapag nasira ko to, alam kong lalabas din ang katotohanan. Nangatal ang buo kong katawan sa sinabi niyo ni Andrea. Sa sinabi niya sa kapatid, pinagsamantalan siya ng tiyuhin niya at hindi niya nasabi dahil pinigilan namin siya magpakita ng kahinaan. Anak, hindi ko alam. Patawarin mo kami ng nanay mo. Sorry, anak. Hindi namin alam na ganyan pala nangyayari sa'yo. Hindi niyo alam kasi palaging nasa kaya lang atensyon niyo. Sinilang niyo lang yata ako para may mag-alaga at magbantay sa kanya. Tapos parang wala man lang kayong ipinundar para sa akin. Simula nang tumama tayo sa loto. Si Kyle yung may bank account, tapos Kyle niyo pa ipinangalan yung paupahan na akala ko para sa akin naman yun. Walang kasalanan si Kyle dito eh. Pero bakit palaging siya? Kakakain niyo, hindi niyo alam na binabay ng sariling tiyuhin yung anak niyo. Hindi niyo alam kung okay pa ba ako, kung kumusta na ako kasi ang alam niyo lang, pabantayan at palagaan sa akin ng kapatid ko. Anak, I'm sorry. I'm sorry, anak. Napakalaki ng pagkakasala namin sa'yo. Alam niyo, thankful ako na naging aswang ako eh. Lumabas lahat ng galit at sama ng loob ko. Oo, nakapatay ako ng tao. Hindi ko yun sinasadya pero kung hindi ko ginulong paupahan, hindi pa kayo magkakaroon ng signal na hindi okay ang isang anak ninyo. Kasi nasanay kayo na nasa kay ang atensyon nyo. At wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Anak, patawarin mo kami ng nanay mo, anak. Mabawi kami sa'yo. Mananagot kami sa lahat. Sa lahat ng kasalanan namin. At papanagutin din namin yung pesting tiyuhin mo na binawi ang pagkababae mo. Sa pagkakataong yon, na-realize ko na sobrang laki ng kasalanan ko. Para makabawi sa anak ko, sinampahan ko ng kaso si Sandro. Mabuti na lang at na-record pala ni Andrea ang pagbabanta sa kanya at ang kanyang pagsigaw
habang siya'y binababoy. Ito ang naging pinakamalakas na ebidensya. Napakasakit sa isang magulang na ganon ang dinanas ng anak. At ang mas masakit pa nito, hindi niya nagawang sabihin sa amin ang lahat dahil pinigilan namin siya magpakita ng kahinaan. Walang iya ka, Sandro! Binaboy mo ang anak ko! Hindi totoo yan, kuya. Malinaw na ang ebidensya! Itatanggi mo pa, ha? Sorry, kuya. Nadala lang ako ng pagkalalaki. Hindi dahilan yan! Ang sabihin mo, manyak ka! Baboy ka! Sariling pamangkin mo yan! Hindi yan ibang tao, ha? Ibang tao yan! Nahatulan ng matagal na taong pagkakakulong si Sandro dahil mabigat din ang kanyang naging kaso. Kami naman ni Lisa ay nag-focus sa pagbawi sa anak namin. Lahat ng atensyon na hindi namin naibigay kay Andrea ay ibinigay namin sa kanya. Ikinuha na rin namin ng yaya na tagapag-alaga at tagabantay si Kyle para hindi siya naobliga kasi nagsimula nang bumalik sa pag-aaral si Lisa. Dinala ko si Andrea kay Mang Enteng at may ipinainom sa kanyang matanda para makontrol niya ang sarili niya sa gabi. At sa awa ng Diyos, naging epektibo naman yun, kaya bumalik sa normal ang kanyang buhay. Isang araw, gumawa kami ng bagong desisyon para sa paupahan. Binuksan namin ulit ito at binigyan ng bagong pangalan. Kyle and Andrea? Oo, anak. Kasi kayong dalaw ni Kyle ang magmamayari nito balang araw. Pwede ka rin magtayo ng tutorial center dito, anak. Bumawas kami ng perang nasa bank account ni Kyle para gawing puhunan kasi magpapatayo tayo ng 3rd floor para sa tutorial center mo. Oh, bakit ka umiiyak? Salamat po, Inay. Tay, salamat po. Huwag kang magpasalamat, anak. Yan ay responsibilidad namin bilang mga magulang. Dapat nga noon pa namin yung ginawa para sa'yo. Napakalaki ng pagkakasala namin para sa'yo, Andrea. Patawarin mo sana kami. Napatawad ko na ho kayo, Nay, Tay. Kahit anong mangyari, kayo pa rin yung magulang ko. At nagpapasalamat ako kasi na-realize nyo na pagkakamali nyo. Nagawa nyo na itong itama. Halika nga, mga anak, mahal, yakap tayo. Yon ang happy ending namin, Miss Amy. Ang kaso lang pagkatapos noon, ay 3 taon lang namin nakasama si Andrea dahil kinuha na siya ng may kapal sa amin. Pero bago siya nawala, naibigay namin sa kanya ang buong atensyon at nakabawi kami sa lahat ng pagkakasala namin. Kaya lang, pakiramdam ko kulang pa rin yon. Mali pa rin ang ginawa namin sa buong buhay niya. Nang dahil ibinuhos namin ang buong atensyon kay Kyle, ay siya naman ang napabayaan. Dahil ang special child si Kyle at siya naman ay normal. At sana ito ay maging paalala sa lahat ng magulang. Ang pagmamahal at atensyon ay hindi dapat nakabase sa kung sino ang mas nangangailangan sa mata natin, kundi sa katotohanang lahat ng anak ay may pantay na karapatang mahalin, pakinggan at alagaan. Dahil minsan, kapag nasanay ang anak natin na katiting lang ang natatanggap, ito ang nagiging pinakamalaking sugat na naiipon at nagiging malalim na galit sa loob ng puso. Bilang magulang, huwag sanang hintayin na mahuli ng lahat bago tayo mamulat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos sa gumagalang, June. Sa mga tagapakinig, nalaman niyo ba agad kung sino ang aswang? Sino ang una niyong pinaghinalaan at bakit? Paki-comment ang iyong sagot ha, at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po!